Nako, yung pinakasusi dito ho sa sinasabing nagsalansa ng mga pera at nag-deliver ay wala na raw po sa bansa at nasa Chile na. At ayon po kay Senator Rodante Marcoleta ay base sa kanyang balita, ito ho kasi yung dalawa ho na natukoy ho no, ni Sergeant Orly Gutesa, yung John Paul Estrada at Mark Tiksay. At ang balita ho ni Senator Marcoleta ay nasa ibang bansa na raw po at ayon po kay Senator Marcoleta ay nasa Chile na. Yung dalawang binabanggit ho natin ay itong sina John Paul Estrada at Mark Tiksay, na kung saan ito ho ang pinangalanan ni Sergeant Orly Gutesa na sila po ang namamahala ng pag-deliver ng pera. Yung mali-malitang pera ho na mula po sa bahay ni Saldico sa Valle Verde at patungo doon sa kanyang sa BGC, no, sa kanyang condominium. At na kung saan ay nag-deliver din ho sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. So wala na ho. At ayon po sa impormasyon ni Senator Marcoleta ay mukhang nasa abroad na, nasa Chile. At alam niyo ho, wala naman extradition treaty, no? Ang Chile at ang Pilipinas. So ibig sabihin ay wala na, nakaligtas na at hindi na ho ito makukunan ng testimonya at maharap sa anumang investigasyon. Kasi naging mabagal daw, no, sabi ni Senator Marcoleta, yung pag-aksyon at paggalaw ng Senate Blue Ribbon Committee na nooy pinamumunuan ni Senator Ping Lacson. Kasi biglang ang tinumbok ko, mga kababayan, na walang kakwenta-kwenta na issue ay itong notaryo ni Orly Gutesa, mga kababayan. Yung dalawa ho nakakawala. At ngayon, binabantayan daw, sabi po ni Senator Marcoleta, ito pong kanyang balita ay si John Paul Estrada at maging si Eric Tiksay. Wala na, hindi niya malaman kung nasaan na. Ang balita, nasa Chile. Aba, malayo-layo ho yan, mga kababayan, Chile. Ito, pakinggan ho natin at panoorin po natin. Ito hong pinakahuling pahayag. Latest po ito sa pahayag ni Senator Marcoleta, kaugnay pa rin ng kaso ng pandarangbong ng ilang mga opisyal ng gobyerno, politiko, kontratista at taga-DPWH. Panoorin po natin. Ito hong si Senator Rodante Marcoleta. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tiksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile? Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayong-malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oo. John Paul Estrada. And Mark Tiksay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan ito. Nandun sa I see. Okay. Nandun sa short sa statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung dalawa na yun. Kung talagang gusto nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Ms. Corina. Kasi ngayon, kahit naka-adjourn kami, nagbi-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit niya to, siya yung nagdala ng pera doon noong December 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala. Sapagkat 46 na maleta, suitcases, na Rimowa, yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Binanggit. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas yung statement na wala namang motivation para mameki pa si Gutesa. Why not just follow that lead? Pagkatapos naging academic din yung Ms. Corina, sapagkat alam mo naman nung tagpo na siya ay humarap na at sumumpa na rin sa committee, and he allowed himself to be interpellated by the members. Maski si Senator Ping, sinabi niya, wala naman kanyang, hindi naman nabaliwala kanya yung testi. Pala, bakit pa tayo pumupunta dun sa Notary Public? Kinasangkapan nila yung executive judge ng RTC ng Manila para gumawa ng order na yung pirma ay talagang hindi pirma
nung abogada. Why would it be a problem to remedy that? Can't he just redo the affidavit and do the notary the Hindi proper ba? way? Hindi Pwede ba? naman po yun, di ba? Mabuti ka pa. Alam mo yung gagawin mo. Hindi, mas lalong alam nila yung gagawin nila. Ako ayaw ko nga i-suggest sa kanila. Okay. Kasi dapat naisip nila yun. Any ordinary human being could have thought of that. Okay. Well, I'm very ordinary and I thought of it. So, I Hindi, guess... special ka naman. Hindi po. Ako po nakikiangkas lang po ako sa inyong brainwave. O yan po, ang binabanggit po ni Senator Marcoleta at kung naging maagap lang daw ho, ito pong si Senator Ping Lacson, ay baka hindi na po nakalabas ng bansa. Nung binanggit ho mismo, di ba, sa testimonya ni Sergeant Orly Gutesa, dapat ora mismo ay agad na pinahanap at o nag-issue ho ng subpoena, di ba, ang Blue Ribbon Committee at isinagawa ang investigasyon kahit na po nagbakasyon na at nag-adjourn ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Ay kay Senator Marcoleta, kung sabagay talaga naman totoo, ako nag-cover ho ako sa sa Senate at sa House of Representatives. Kahit na naka-adjourn ang dalawang kapulungan ng Kongreso, pwedeng tuloy-tuloy ang hearing O lalo na ngayon, di ba, may tinatalakay ho sila tungkol sa panukalang budget. Tapos sa mga investigation inquiry, pwede ho magpatawag ang komite kahit na nakabakasyon ang mga kongresista at senador. Pero yan po ay hindi nagawa ni Senator Ping Lacson at parang ang tumutok ko sila ay doon para wakwakin sirain yung kredibilidad ni Sergeant Gutesa sa issue po ng kanyang yung pagpapanotaryo sa kanyang affidavit na kung saan ay kung tutuusin wala naman ho. Ang sabi nga sa Santa Marcoleta, buti nga naisip pa ho ng anchor ng On Point na si Corina Sanchez Rojas na pwede namang ulitin. Sige, paggawa ka ulit ng affidavit na sinumpaang salaysay at ipanotaryo natin ulit sa tama. Pwede naman ho kung talagang ang nais o layunin ay matukoy kung sino ho ang mga nasa likod nito hong pandarambong ng napakalaking pera po ng taong bayan. At maging yung Congressman Eric Yap, nako, grabe ho yan mga kababayan. Talagang, kasi nabanggit ho yung kanyang pangalan na isa nag-deliver ho ng malaking bulto ng pera. Dapat po ipatawag ho ito, mga kababayan. Itong si Congressman Eric Yap. Diyan po sa Benguet. Dating dating chairman niya ng House Committee on Appropriations nang siya po ay act sa CIS party list. Biro nyo ho. Parang naiba ho kung sino, basta kung sino pa yung mga nasa party list, sila po nakakuha ng mga matitinding komite. Pero yun ho ang binabanggit ho at sana sa pagbabalik po ng sesyon ng Senado at yung mag-iimbestiga November 14 ay babalik na raw po ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na kung saan ay nandun din nagbabalik ho bilang chairman Senator Ping Lacson. Sana hindi pa huli ang lahat mapatawag. Ewan ko lang ho, ako sa aking pananaw dapat pinatawag kadalasan ho mga kababayan sa mga ginagawang pagdinig yan po sa Senado at mag-isa Kamara. Kapag may tao na binanggit ang isang testigo, karaka-raka patatawag ko kagad yan agad na ipapasabpi na yan, lalo't kung mabibigat yung mga paratang, katulad daw yung si Paul Estrada at Mark Texay. Kasi sila po ang nagsalansan Sila po ang namamahala na pagsilid ng pera sa maleta. Tapos pati sa delivery. Sila nag-deliver, mga kababayan. Talagang malaki ho yung kanilang papel. At sabi natin, kaalaman dito po sa isyong ito na dapat ho ay, di ba, agad na naipatawag at naimbestigahan. Kung yun ang nais talaga na tumbukin yung katotohanan at maalaman kung sino yung mga nasa likod at yung mga utak dito po sa napakalaking krimen, skandalo na ito sa ating kasaysayan, sa ating gobyerno. So kayo ho mga kababayan, ano hong pananaw nyo rito? So ngayon, ayon po sa impormasyon ni Senator Marcoleta, nasa Chile na. Ito kaya ay binabantayan pa raw ho Ibig sabihin bawal siyang umuwi dito po sa Pilipinas at dinumero yung kanyang galaw. So hindi siya pwede na makipag-usap siguro kung kanino man habang mainit itong isyong ito. Yun ho, kababayan. So ako naman ay
Pag mga ganyan, kung tama ho ang impormasyon ni Senator Marcoleta na nasa Chile na, pinatakas na ho ito. Di po ba? At marahil parang ang magiging perception natin lahat, diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, ay inilihis. Dribble yung issue diyan po sa Blue Ribbon. Nung binanggit itong yung Paul Estrada at Mark Tiksay, so idrinibol at wag ma-focus doon sa dalawa. At sa halip, doon sa notaryo. Yung pagpapanotaryo ni Gutesa. So, yun ho, sayang ho. At nakakawala ho na sana po mas magiging magkakaroon po ng kalinawan. Kasi yung binanggit ho ni Sergeant Gutesa ay ito po ay tumutugma sa naunang pahayag ni Engineer Henry Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Di po ba? Na yung nandyan, no? Nasa yung mga pera nasa Valle Verde, so dinideliver sa bahay ni Zaldico. So nagtugma ho So naikonekta ni Gutesa yung tama. But sana kung yung pahayag ni Gutesa ay kabaliktaran ng naging pahayag ni Alcantara at Hernandez, yung medyo pagdududahan mo pa pero nagtugma yun ho nung malapit na ho na masukol kung sino po ang chairman kung sino po ang mastermind, yun ho, biglang na-dribble, mga kababayan, sayang ho, no? At ewan ko lang sana magbago isip at makonsensya po yung mga namumuno sa ating mga nag-iimbestiga na importante ho ito na magkaroon po ng katarungan, mapanagot yung mga dapat na managot dito po sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share at para kayo po laging updated dito po sa ating palatuntunan at sa mga pagdidiscuss na mga issue na mainit dito po sa ating bansa. Muli, ako po si Ka Eli. Maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat.